panahong ligang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa habang ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bago natin ipagpatuloy ang banal na misa, atin pong aminin ang ating mga pagkukulang, humingi ng kapatawaran sa ating maawain at mapagmahal na Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulukdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadaglan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, ng iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulukdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David.
Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po para sa pagpapahayag ng magandang balita. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan at buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, narinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista. Siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nangabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, na lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang
lumubog ang araw, papuntayin muna po ninyo sa nayon ng mga katao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo'y dumaranas o dumadaan sa kasalukuyan ng matinding pagsubok o krisis na dulot ng pandemya COVID-19. Bagamat ito'y nakakatakot, marami pong nagkakasakit at may mga namamatay. Meron ding mga pangyayari na nakatutuwa o nakagagalak o nakakataba ng puso. It restores our basic trust in the inner goodness of humanity. Bakit? Sapagkat marami pong nagbabahaginan, nagtutulungan, nagbabahagi ng pagkain, kusang nagbibigay sa mga nagugutom. Meron po akong nakita sa TV, sabi niya, meron akong bottled water business, pero ito'y ipamigay ko na lamang sa aking mga kabarangay. Hindi ko na ibebenta. Meron din mga hindi kumukubra ng renta sa bahay sapagkat wala namang hanap buhay ng karamihan. At ang ayuda na galing sa pamahalaan ay sinasakripisyo ng iba. Ibinibigay sa mga mas nangangailangan kaysa kanila. At maliban pa sa mga yan, siyempre, yung mga frontliners natin, yung mga doctors, yung mga nurses, yung mga nagtatrabaho sa hospital, yung mga ambulance drivers, yung mga police, at lahat ng mga nagsasakripisyo upang mabigyang lunas ang paghihirap ng ating mga kapatid na nagkakasakit ng COVID-19. Kaya nga, in a crisis, the best and the worst comes out. They come out. Makikita natin. Meron ding mga nagsasamantala. Meron ding mga nagpa-power tripping sa kasalukuyang panahon. Pero mas marami yung gumagawa ng kabutihan. Dito po sa ating ebanghelyo na ating po napakinggan kung paano gumawa ng Panginoon si Kristo ng isang milagro o kababalaghan. Dinagsa si Jesus at bago pa makarating si Jesus sa kanyang patutunguhan, naroon na yung mga napakaraming tao na naghihintay sa kanila. Natunugan nila kung saan siya pupunta at nauna na sila doon. At nung nakita ng Panginoon Kristo ang napakaraming mga tao, ang sabi ng Ebanghelyo, siya ay naawa, nahabag. He was moved with pity and compassion. And so he taught them at great length. He preached hanggang hapon na at
malapit ng lubong ang araw. At sabi ng kanyang mga disipulo, magdidilim na at ito'y nasa ilang. We are in this deserted place. Dismiss the crowd so that they can go and buy food for themselves. Ano ang sabi ng Panginoon Kristo? Give them something to eat. Bigyan nyo sila ng makakain. Nako, sabi ng mga apostoles, dalawang isda lamang at 4 na tinapay. What is that for so many? No? Sinabi ng ating ebanghelyo, pinakain ni Jesus ng 5,000. Maliban pa sa mga babae at mga bata. Sa Palestina, nung kapanahonan ng ating Panginoon Kristo, ay sinasabi nila na meron pong mga 500,000 population. At sabi ng mga dalubhasa sa Biblia, biblical scholars, Jesus must have fed around 20 to 30,000 people out of the 2 fish and 5 loaves. Kaya Jesus performed the miracles not out of nothing, but from what little contribution the disciples were able to muster up. Give them something to eat. Hindi po sapat na tayo'y nahahabag. Hindi po sapat na tayo'y naaawa lamang. Tinuruan po ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mga alagad na kung may awa, meron ding gawa. Kaya nung nakita ni Jesus ang mga napakaraming tao, naawa siya and He taught them at great length. At hindi lang yan, pinagaling ang mga may sakit. Jesus performed the social miracle from what little contribution the apostles were able to muster. Yung pong 12 basket na leftover, sinasabi po nila na simbolo po yun ng 12 tribes of Israel sa Lumang Tipan. At maalala po natin sa Lumang Tipan, nung tinawag ng Panginoong Diyos ang mga Israelita from Egypt to the Promised Land, dumaan po sila sa disyerto. And they were lacking in food. And God, in His mercy and His compassion, provided them quails and manna from heaven. Kaya napakaganda po ang sinasabi ng Salmo sapagkat ang imahen na ipinapahiwatig ay ganito, na ang Panginoong Diyos ay maawain. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatangi sa kanyang nilikha. Ang pagtingin niya ay namamalagi. Yan po, napakaganda ang larawan o imahen ng ating Panginoong Diyos na sinasabi ng Salmo. God is rich in mercy and compassion. Kaya, dito sa ating Ebanghelyo, si Jesus ang siyang larawan ng Diyos Ama. He is the image of the invisible God. And so Jesus was also moved with compassion sa mga tao. Alam niyo po sa sulat ni Propeta Isaias, inalintulad niya yung pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng isang ina. Anong sabi niya? As a mother fondles her child on her lap, so will I comfort you. In Isaiah 49 it says, even if a mother shall forget the babe in her womb, I will never forget you because you are mine. I have carved your name on the palm of my hands.
ang pagmamahal ng isang ina o mas mahigit pa sa pagsasakripisyo ng isang ina sa kanyang anak. Kahit si Jesus, nung siya ay tinanggihan ng mga taga Jerusalem, on top of a hill, he was looking down at Jerusalem, the city of Jerusalem, at siya ay umiyak. Sabi niya, "How I wish to gather you, like a mother hen gathers her chicks under her wings." See, a mother hen takes care of her chicks, gathers them and protects them under her wings. Yan po ang pagmamahal ng Diyos. At napakaganda ang ating pangalawang pagbasa, sapagkat dito po idinidiin, ipinapahiwatig ang pagmamahal ng Diyos sa magitan ni Kristo. Ang sabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Isunod na natin, isabay na natin. Isali natin yung coronavirus. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa magitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya sa kapanahunan ng krisis, sa matinding pagsubok na ating dinadaanan, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat ito po ang mensahe ng ating mga pagbasa, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito pong pagpaparami ng Panginoon Kristo sa 5 tinapay, ito po ay nagpapahiwatig o it is a foreshadowing of the Holy Eucharist, sapagkat yung kilos ni Kristo ay He took the bread, He blessed the bread, broke the bread, and gave it to His disciples. Binasbasan niya ang tinapay, nagpasalamat, binasbasan, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay. Yan po ang nangyayari sa ating Eucharistia, kung saan ay pinapatunayan lamang ng ating Panginoon Kristo ang kanyang pagmamahal sa atin. Do this in remembrance of me, sabi niya. So kayo na narito, kayong mga sumasama sa amin sa live streaming, the Eucharist reminds us of God's ever-loving presence na hindi nyo tayo pababayaan. Sabi niya, do this in remembrance of me. Kaya ngayon kayo, kahit natatakot kayong magsimba, ay nagkakaroon kayo ng lakas ng loob, sapagkat it is Jesus here offering us His life, offering us His body to symbolize and to show in a concrete manner na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At yung Eucharistiyang ito ay nagpapahiwatig din yung eternal banquet where everybody is invited. Sapagkat inahilintulad po ng Panginoon Kristo ang kanyang pagtutubos sa isang bangkete. So the Eucharist points to the eternal banquet. At paano po tayo mapapasama roon? Tayo pong lahat ay inanyayahan. Tayong lahat ay iniimbitahan. Itong ating ebanghelyo ang nagbibigay sa atin ng pamamaraan o pinaalalahanan po tayo ng ating ebanghelyo kung paano tayo mapapasama sa buhay na walang hanggan. At ang ating pagsasamba at pagsasama sa Eucharistia ay makabuluhan kung tayo'y magbahaginan, kung tayo'y mapagbigay. It is in giving, it is in sharing, it is in loving that we will gain eternal life. Because our God is a loving God. He is full of mercy and compassion. At tayo po yung sumasamba sa Kanya,
dapat ay sinasalamin din natin ang kanyang mga katangian. Just as Jesus symbolized, exemplified the Father, mercy, tayo rin na sumasamba, we should also reflect, mirror God's mercy and compassion sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapwa-tao, so that in the end, we will also join in that eternal banquet prepared for all, especially those who are loving, caring, and ready to share what they have. Magsitayo po tayong lahat. Pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroon ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga namabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasama ng mga mabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, kung paanong kinahabagan ng Diyos ang mga may sakit at binusog ang mga nagugutom, magtiwala rin tayong kalulugdan niya ang ating mga panalangin. Bawat kahilingan ng tugon natin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang simbahang Katoliko at lahat ng iba pang mga simbahang Kristiyano ay magpatuloy na gawin ang misyon nito sa kabila ng kasalukuyang mga limitasyon nito, na maglingkod at magbigay sa mga nagugutom sa aspetong pisikal at pangangailangang espiritual. 10 na mga benefactors ng shrine na patuloy sa kanilang pagtulong na mapanatili ang ating mapagkumbabang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang aming Shrine Rector, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, at kanyang mga kasamang pari sa pastoral team, kasama ang ibang kaparian ng Diocese ng Cubao, na patuloy na ginagampanan ang kanilang misyon sa gitna ng pandemyang ito, ay pagpalain at palakasin ng Panginoon tungo sa pagpapatatag ng simbahan sa pag-asa ng hinaharap na hinihintay pagkatapos ng pandemyang ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang lahat ng mga pinuno sa pamahalaan sa buong mundo ay makahanap ng inspirasyon sa kabutihan at kabaitan ni Jesus sa Ebanghelyo, habang nagsisikap silang gawin ang kanilang mandato sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan, anuman ang kanilang pananampalataya, lahi o iba pang paniniwala. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang ating shrine community tulad ng mananampalataya sa Ebanghelyo ngayon na naghahangad sa presensya ni Jesus ay makita ang pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kawalan ng katiyakan na kinakaharap natin sa gitna ng pandemyang ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang ating mga yumao, lalo na ang mga namatay dahil sa coronavirus, ay mabigyan ng kapunuan ng awa mula sa Panginoon
upang malugod silang makapasok sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ngayong buwan ng Agosto ay magtamasa ng mabuting kalusugan, lumago sa karunungan, pag-unawa at biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Tahimik nating dasalin ang iba nating intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming mapagpala, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong sambayanan. Panatilihin mo kami sa iyong habag at pag-ibig, upang makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po para sa pagdiriwang ng huling hapunan. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para munang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinagsalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala at sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at pagtuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming mga pagkakasala, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita ng parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Kawan ni Kristo. Amen.
Oratio Imperata. Makapangyarihan at pagmamahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19, Nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling ang sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno na pribadong ahensya na kapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingayin namin ang mga bawat isa. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo, ang anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynadimitz. Panalangin mo kami. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.